Guys, nandito tayo para palitan natin ang patin itong LED na solar light. So, tara guys, samahan niyo ako. Guys, ang pagpapalit ng battery nitong LED solar na floodlight guys, madali lang to guys. Bali, ang gagawin lang natin dito, wala tayo ng pag-init guys. Kung meron kayong heat gun, mas maganda guys kung may heat gun kayo. Or kung wala naman guys, ang gawin nyo, pwede kayo magpakulo ng tubig at i-apply nyo rito sa ikot guys. Kung pagtatanggal ito. Kasi ang battery niya guys ay nasa likod, nasa loob nito guys. Dito. So, kaya natin papalitan guys ng battery ito kasi hindi na siya umaabot ng 12 hours guys. So, ano lang siya, mga 6 hours lang, wala na. Mahina na siya guys. So, papalitan na natin. So, gamitan lang po ng heat gun guys. Paikot lang guys, initan lang siya. Ayan. Kasi may pandikit po ito guys. Okay. Then, mainit na guys. Kuha kayong kutsilyo. Ikotin nyo lang yung pagilid. Dahan-dahan lang guys kung sinikot nyo ha. Yan. So yun po, bali ang pinangsisikot ko po dyan ay yung talim po ng lagari. So yun po ang ginamit ko. Kasi flexible din po yan yung talim ng lagari. Tapos yung sa card, hindi talaga uubra yung card kung yun ang gagamitin mo lang. So hindi po pwede yan. So mas maganda yung talim ng lagari. Dahan-dahan lang pagsikwat. Yan. Unti-unti lang po habang iniinitan mo siya. Ganyan po pagtanggal yan. So yun guys, matatanggal na siya guys. Kasi nga lumuwag na guys yung pinakaano niya. Ayan. So daan-daan lang talaga guys yan. Yan. Yan po. Kasi nakadikit yan guys eh. May pandikit yan kaya na ano. So yeah, pag lumamig guys, kailangan na ano talaga yan. Okay, tingnan na natin. So ito yung pandikit guys. Meron siyang silicone guys na nilagay. Yan, kita niyo yung silicone guys. Silicone. Kaya hindi yan natatanggal guys ng basta-basta. So ito guys yung papalitan natin na battery ito. Yan. So nakita yun nasa loob. Siya guys. Guys, bali 3.7 ang battery niya na 15 ampere hour. Siya AH 15 ampere hour guys. So 3.7 siya. So ito yung papalitan natin guys. Bali linisin nyo na lang itong goma na nandito guys gamit ang kutsilyo. Ingat lang kayo pag nilinis nyo ng kutsilyo yan guys kasi baka mamaya masugatan kayo. Yan, so tanggalin na lang natin dito ng silicone. Kaya kailangan tanggalin na lang guys. So yan po. Yan. Para maganda yung lapat niya pag binalik. Tapos
Ito naman po, nasil lang dito. Yan. Then ito, itong battery. So, itong kabilang po yan. Yan. So, tanggalan natin guys. Yan. Tapos, yung ito, putulin na lang. Kung may panghinang kayo, mas maganda. Pero kung wala naman kayong panghinang, putulin nyo na ng ganyan. At dyan nyo na na-splice yung wiring guys. Yung wiring nya. Okay. Ipapalit nyo na. So, bali, kung makikita nyo, ito ay 3.7. So, wala na tayong mabiling 3.7 guys. Bali, okay naman ikabit yung binili ko na 3.2. So, wala namang kaso yun na 3.2. Wag lang mas mataas sa 3.7 pag kumuha kayo ng battery. Okay, so ito yung binili ko guys sa online. So, wala na tayong makuha kasi. Yan, ito. 3.2 na yung ano niya. So, yan. So, ito yung didikit natin dito. Lalapat natin dyan. Yan. Gagamitan natin ng sealer. Pero lilinisin mo natin to. Yan. Tanggalin muna natin itong silicone nya guys. Para hindi na kuumbok. So yan. Ingat lang guys pag gumagamit kayo ng katsigaw. Baka masugatan kayo. Silicone lang ito itong ano. Okay, yun na lang po. So, linisin nyo na lang, ilalapatan ng salamin para kumapit. Dito natin ipapakapit yung salamin guys to. Yung portion na to. Silicone. Okay. So, yan po. So, bali gagawin guys, ito, ilalapat natin dito. Yan. So, pasok naman ito, hindi naman yan tutuko dito. Pasok pa naman yan. So, kagaya sabi ko, kung wala kayong panghinang, para dito, yan, para dyan, gamitin nyo na lang guys. Gawin nyo na lang, splice na lang dito. Pero since ako kasi may panghinang, so ihinang natin yan. Okay. So yan, so hinangin lang natin to. Ito yung positive line nya natin. So yun po, bali lalagyan na lang po natin ng sealer itong battery. Sealer na natin itong battery guys. Yan. Sealer na natin itong portion na to. Silicone, bali silicone itong ginamit ko guys. Yan. Okay, silicone sealant ang ginamit ko. Okay, tapos ilapat na itong battery. Yan. So, pagkatapos po malapat, ipatuyuin lang po yung sealant ng 30 minutes to 1 hour para hindi po malaglag yung battery. Ganun din po yung salamin. Guys, bali umilaw na siya. Bali sinarge ko lang kanina ng bagya para ano, yan. Kasi totally wala pong karga. So, yan po. Yung cover, ilalagay na lang ng ganun guys. Kaya umiilaw yan kasi guys, wala siyang ano, walang supply. Kaya umilaw. Yan. Ganyan po siya. Tapos lalagay na lang yung ano, yung gitna lang natin yung battery guys para hindi siya ano, para balance. Yan. Yan. Okay.
hanap yung remote, so hindi natin mapatayan. Mamamatay naman yan guys pag sinalpak natin dun sa supply niya. Bali, kabit na lang natin itong salamin guys. So sisiliran lang natin itong gilid, mga gilid niya, para milapat natin yung salamin. Sisiliran natin yung paikot. Pag repair ka nito guys, kailangan mo talagang bumili ng sealer para ma-restore mo rin uli. Kasi pag hindi mo nilagyan ng sealer, papasukin ng tubig yan guys. So mamaya pag okay na, sasalpak natin sa supply niya guys para makita nyo na i-charge siya. Tapos, ilalapat na lang natin yung salamin. Ito. So, yan. Okay, ganyan. Okay. Yan. Yan lang yan guys. Ganyan. Okay na. So yan. Din nyo na lang yung mga gilid nya guys para lumapat yung sealer. Okay. Pansinin nyo, naka-charge na siya. Yan. Sinaksak ko natin guys. Pero try ko bunutin guys, ilaw yan. Okay, bunutin kayo sa pagkaka-charge niya ito. Ito yan, sa likod. Ilaw po yan guys. Yan. So, okay na po siya guys. Bali, yung 3.7 na battery ng solar natin guys na floodlight. So, wala tayong mabili na ganito. Kaya, pinalitan natin ng 3.2. Okay. So, 1.8. Ang model kasi nito, 18650. So, kahit naghanap ako guys, wala akong makita na ganito siya. Na model, limang battery siya na 18650. So, wala na talaga makita. So, pinalitan ko ng 3.2 ang capacity niya guys. 3.2 volts. Okay lang naman yun, basta pag nagpalit ka ng battery niyang mga solar guys, iwasan mo lang na mas mataas dun sa capacity ng dati niyang battery ang kapalis mo. So, di baling bumaba ng bahagya, huwag lang yung mas mataas dito sa capacity dati para gumana siya at hindi siya masira. Guys, natapos na po natin napalitan ng battery yung floodlight natin na LED. Solar siya. So, sana may nakuha kayong kalaman sa vlog na to. Thanks for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.